Tinututukan ngayon ng Department of Science and Technology o DOST ang mga environmental research, solusyonan ang ilang mga problema kaugnay sa climate change. Si Rod Lagusad sa report. Kasama sa pinagtutuunan ng pansin ng Department of Science and Technology ay ang kalagayan ng environment o kapaligiran. Patunay rito ang mga research o mga pag-aaral na may iba't ibang paksa rito. Ito'y para tugunan ng iba't ibang problema sa kalikasan. I think in this administration, science has been at the forefront of decision making. Yan po yung utos ng ating Pangulo sa mga departamento na gamitin ng sensya sa kanilang mga desisyon. Pinaigting pa ng kaagawaran ng pagkakaroon ng aplikasyon ng mga isinasagawang pag-aaral. Unang-una, anong impact niyan sa environment? Hindi lang environment na natural, pati sa economic environment. Meron bang negosyo ang makukuha out of it? Or magkakaroon ba tayo ng increase in productivity ng ating industriya? Kaugnay nito, kinilala ng National Academy of Science and Technology Philippines ng DOST ang mga researcher na nasa likod ng ilang mga pag-aaral. Environmental science should be a continuing science, and then ang innovation nanggagaling doon sa science na yun. Isa sa mga kinilalang pag-aaral dito ay ang tungkol sa mga mangrove sa Del Carmen sa Siargao Island. Ang kanilang pag-aaral ay may 3 bahagi. Species ng halaman at hayop na makikita doon sa mangrove, and then yung water quality monitoring doon sa mangrove area, and also yung mga livelihood, yung mga pangkabuhayan na nakukuha ng mga local community ng Del Carmen. Napatunayan din dito ang naging malaking tulong ng mga bakawan nung tumama ang bagyong Yolanda. Lalo't ito ang pinakamalaking contiguous o tuloy-tuloy na mangrove forest sa bansa. Patuloy naman sila sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa benepisyong hatid ng mga mangrove. Naniniwala ang kagawaran na maaaring magkaroon ng balanse sa pagitan ng pangangalaga sa kalikasan at pagkakaroon ng development o pag-unlad. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.